Lambunaw in Action, palatuntunan nga magahatag sa inyo sa mapalita kag impormasyon. Lambunaw in Action, diri sa Radyo Lambunaw, 103.9 FM. Programa kag aktibidad sa gobyerno lokal sa Lambunaw. Aton ipalayag kag diskusyonan para sa ihipalo sa kadlaman. Lambunaw in Action. Kag karon, yari ang inyo alagad. Oras mga biyan diri sa Radyo Lambunaw, eksakto alas 9:15 na sa aga. Sa iwat nagatamiyaw kita sa may lain nga aga sa kabuusan sa ato diring malabutan sa papangalagan diri sa Lambunaw in Action diri sa Radyo Lambunaw. Nag-ooperate kita makabinan sa ato diring pagpangalagad sa inyo sa pagdulong sa pila ka importante siring mga development, mga programa kag activities sa ato diring banwa, ang banwa sa Lambunaw. Sa karong edisyon makabinan upod sa gihapon sa inyo diring lagad, ang diring anchorman sa karong edisyon makabinan na Martes kita pit sa 19 sa bulan sang Mayo karon nga tuig 2026. Opo sa sa lagad si SB o kuno na SB member Norlinos Bañez nag-aakto kita bilang executive assistant sa ato diri nga pinalangga nga mayor, municipal mayor Reynor Gonzales kag opod man nga nagasakdag sini nga pagpangalagad naton magabinan naton sini nga Sangguniang Bayan with the Vice Mayor Arvino Saria kag opod sa ato diri nga mga department head sa ato diri nga Banwa. Sa karong edisyon makabinan sa ato diri nga pagpangalagad, welcome diri sa isa naman ka edisyon sining Radyo Lambunaw, Lambunaw in Action. Sa karon nga tiempo mainit gihapon makabinan, although nga na kita sa bulan sang Mayo, tubong-tubong na, nagatupa man ang ulan pero gambalos man gihapon sa diyon sang adlaw ang puwerte nga init makabinan nagalapot mga tag 38 to 40 no degrees ang aton sining nga kainiton. So ganing nga timag bulubantay kita kag depensa sa aton sining kagalingon likaw-likaw kita sulay sa malawig sining silak sang init ilabi na sa tiyon sang udtong adlaw no sa aton diri nga mga tagpalamati kag siyempre sa karong edisyon makabinan sa aton diri nga pagpangalagad medyo nagamat-amat naman saka ang presyo sang krudo nga aton ginamonitor makabinan kag presyo sang gasolina nga sa nakaligad nakalapot na tag 72, 73 subong nagbalik naman kita sa 78 pesos no per liter ang presyo sang krudo makabinan sa aton sining merkado sa baligya sa aton sining mga krudo sa mga oil kwanaton mga like Petron, Shell kag iban pang makabinan nga mga ginapatugungan ninyo sa inyo sining mga salakyan per tigyapon ka taas ang presyo makabinan sa gasolina kag krudo nga tidak nagaepekto gid sa matag adlaw nato diri nga pagpangabuhi mga kabinan ilabi na sa mga basic commodities nga ato diri ginabakal sa ato diri nga pagpangabuhi sa matag adlaw nga tanan mga kabiyanan. This time sa ato diri nga pagpangalagad tagaan naman namon kamo no sa pila ka mga update diri sa ato diri nga local government unit sa Banwa sang Lambunaw. Sa ato diri nga matag palamati ang ato diri nga Lambunaw in Action sa Radyo Lambunaw. Nagapalaya kita every Tuesday kada Martes nga adlaw na dulong naton sa inyo pila ka mga development sa mga programa kag activities sa mga departments sa ato diri nga Banwa sa local government unit agud kanti once and for all maka-update kami sa inyo kag makata kami sa mga recent sa nga mga information kag mga development kuno mga ginahimo sa ato diri nga Banwa kay dalom sa pagdumalahan ni Mayor Reynor Gonzales no kag siyempre sa sining pagpangalagad daton makabinan ginasakdag kag ini under makabinan sa operation sa aton nga local disaster risk reduction and management council sa Banwa sang Lambunaw agud nga ti ang Radyo Lambunaw tie up kita sa LDRRMC no sa aton nga Banwa sa in time of disaster ara ang aton nga radio station makabinan kag for the information sa tagsa sa aton nga mga tagpalamati ang aton nga Radyo Lambunaw no sa pagpangalagad naton sa Lambunaw in Action mabatian kita live makabinan sa dial sa inyo nga man radio sa aton nga FM band sa 103.9 kung nagapamati ka mo sa sining nga matanion pwede ka mo maka-tune in sa aton nga FM band sa 103.9 ka mabatian yung live kay may dako kita nga mga development karon makabinan kag in preparation sa pag-abot sa tingulan no kay tinabala naton nga pag-abot sa tingulan nagasulod man nga mga sunod-sunod kagasod kapag sulod sa bagyo so dapat nga ti preparado kita no so dira naka tutok ang aton sining nga papangalagad sumungaga
diri sa Lambunaw in Action, no? Kag sa ato diri matag palamati, mapatian kita so ito naton sa Radyo Lambunaw sa FM band sa 103.9 kag ang aton diri nga interview karon i-post pa dinhi makabinan sa Facebook page sa aton diri nga Radyo Lambunaw Facebook page kag sa CEC information sa aton diri nga Banwa. So mahimo ka mo maka-access bisan sa radyo o kun sa Facebook page sa aton diri nga CEC agod gati hindi makaabot diri sa aton diri nga interview live karon sa aton diri nga bisita sa Bungaga, mahimo ka mo mahimo ka mo makatan-aw sa Facebook page sa Radyo Lambunaw kag sa CEC information sa Banwa sang Lambunaw, no? Sa karon disyon makabinan sa liwat so ito ta Martes naman kita kag pizza 19 sa bulan sa Mayo. Do kasano lang gidabadbad lang mga tinion, no? Pagbugta mo sa aga, dugay-dugay udto naman, no? Pagtapos mo panyaga, hindi ka lang hindi mo lang mapaktan dugay-dugay, alas 5 naman, no? Ti na makita nato makabinan ng ang paghulag sa aton sing tiempo taman kadasig kag ti kon kaysa mabudlay lang sini kon wala mo doon ang bulsa mo. Kaya kung dugay-dugay panindahan ka naman, kag magtapos mo buwas, wala ka naman sa imong bakal sa pagkaamot, mo subo-subo na. Sigihan lang ninyo, no? Sigihan nyo lang nga paningamot, kag paningkamot, kag trabaho lang, likawing bisyo, agod nga ti medyo makakinot-kinot kita, gamay nga inot makabinan sa sining nga panahon, mainit, kag tamay kataas ang presyo sa mga balaklon, so gani nga ti likawan sa gidanay pag sobrang paggasto mga daw hindi kinahanglanon win-winan ta no sa ato diri nga pagpangamuhi sa tagsa kadlaw na tanan makabinan sa ato diri nga pinalangga nga mga kautoran. So this time mga kabinan sa aton mga pinalangga tagpalamati kaupod na naton ang aton diri nga bisita kayang bala naton mga kabinan sa aton diri nga mga kautoran ang preparation sa aton diri nga Banwa sa local government unit sa Banwa sang Lambunaw sa pag-abot sa panahon nga ara kita sa tiempo nga mabagyuhon, no? So very timely nga aton sini nga pagpangalagad subong kay nga aton sini nga bisita amo nga aton sini nga officer sa Local Disaster Risk Reduction and Management Council o kon LDRRMC sa aton sini nga Banwa, nga aton sini nga officer sa LDRRMC sa aton sini nga Banwa sa Lambunaw, si Sir Albert Nonot Galan. Sir, Nonot, mayong agagid kag welcome sa aton diri nga pagpanagan diri sa Lambunaw in Action. Good morning man sa tanan nga nagapamati sa Radio Lambunaw. Then sa 73 barangays natin, may dayag yung adlaw ninyo. Kag pamati ninyo karami ang ating istasyon sa lokal natin istasyon sa Banwa Lambunaw kay masyado ka informative dia istasyon kag tanan components sang Banwa makita ninyo kag mabatian ninyo kung ano ang mga dihon sang Banwa sa pangadlaw-adlaw para klaro man sa kaninyo sa kababayan kung ano ang mga importansya nga mabulan ninyo sa Banwa. Medayag yung ang adlaw kaninyo tanan. All right, no, so nabatian naton sining LDRRMC sa naton sining Banwa sa Lambunaw. So that is why gin-mention ni Sir Nonot nga magtutok mo, i-follow nyo na ang aton sining radio station, i-follow nyo ang Facebook page sang Radyo Lambunaw kag sang CEC information sang Banwa sang Lambunaw kay ti para makita ninyo ang every department kung paano mag-function, paano sa mag-deliver sang services, paano sa mag-cater sa inyo kinahanglanon diri sa Banwa sang Lambunaw, no? So paano in short paano mag-perform, no? Ang tagsa ka mga departamento sa ato diri nga Banwa kag Sir Nonot actually dion ni municipality nga nagahimo sini, no? Nga ginabutang naton in public ang tanan-tanan nga mga aktibidades sa ato diri nga Banwa paagi sa mga departamento. Kay ti why man ato ni napabugaling pa niya Banwa way siyang kasubong sining vehicle to inform their constituent kung anong nagaginabo, ano mga ginahimo nga proyekto just like subong ang mga proyekto sa aton diri nga pinalangga nga mayor, ang pag-open naton sa piggery dito sa may Balagyaw nga it cost multi-million pesos nga investment nga ang handom sini nga maka-generate kita sa income
agud nga hindi kita mangin dependent lang no sa ginatawag nga IRA o kon national tax allocation halin sa national. Kag aside sina may mga income generating kuan man kita programs nga gina-install, gina-implement sa aton sining nga banwa aside sa tindahan naton, aside sa aton sining tawag sina nang dira sa Pandan no, ang slaughterhouse no, aton nga garment no, sa mga potential ini nga mga income generating projects nga gina-implement sa aton sining nga banwa sa Lambunaw kag magluwas sina sa aton sining mga tagpalamati ang ongoing subong implementation sa mga proyekto sa pagpasiminto sa mga dalan farm to market roads diri sa banwa sa Lambunaw nga gina-implement sa aton pinalangka nga mayor in support sa aton sining nga governor Arthur Toto Defensor, ang aton sining nga board member Jason Gonzales, kag board member Mark Palabrica, kag of course inigid naton pagkalibatan nga ang tanan-tanan nga mga development diri sa Lambunaw and sa Bilog na 3rd District Province of Iloilo gina-initiate gid kag ginapunduhan sa aton sining nga pinalangka Congressman Lawrence Nonoy Defensor no. So ining proyekto sa banwa sa Lambunaw nga magpatigayon kita sa programa agod nga dulong sa inyo ang mga information kung ano nagkahinabo sa aton sining nga banwa. Not only sa banwa, of course sa distrito kag sa Bugos nga probinsya sang Iloilo paagi sa Lambunaw in Action nga programa diri sa Radyo Lambunaw. This time Sir Nonot, ang aton sining nga topiko in preparation ini sa kung paano bla ka preparado ang aton sining nga banwa sa pag-abot sang kalamidad, pag-abot sang tiempo ngati hindi mata kahambal no kay every time kung tanawon ta sa aton sining nga matag pala mati sino bala makapakot sang pag-abot sang kalamidad sang bagyo kay sa istorya kung madumduman naton na ang pinakadalagko nga mga bagyo nga nag-agi diri sa bahin sang Pilipinas ang number 1 gid ing Typhoon Yolanda. At sinobla malipat sang agi ni Typhoon Yolanda, no? Nga nagbilin sang 6,300 ka mapatay diri sa kabukusan nga bahin sa pungsod Pilipinas kag more or less mga pinalangga naton nga mga tagpalamati ang ginbilin sing kalitan malapit sa hundreds of billions of pesos, no? Nga kalitan mga 95.5 billion pesos approximately ang ginbilin sini nga kalitan sang pag-igo ni Typhoon Yolanda diri sa Visayas area lang ang 95.5 nga billion pesos nga halit diri lang ni alone sa Visayas ang pag-igo sang bagyo nga si Yolanda ti 6,300 ang patay kung ibase naton sa history ang ining bagyo nga ini mo pinaka number 1 kung devastation sini ang paghambalan. That is why ngati very timely ang pag-invite nato sa aton sining MDR sa aton sining officer sa Local Disaster Risk Reduction Management Council sa aton sining banwa agud diskusyonan ta kung paano ka preparado ang aton sining local government unit pag-abot sang tiempo. Sir Nonot, ano bala ang mga programa di nakakonsentrar subong ang imo sining talatapan agud ngati mangin aware ang tagsa-tagsa kag unahon tagali no paano mag-perform ang LDRMC sa banwa sang Lambunaw in connection agud nga bilang isa sa kadepartamento sang aton diri nga banwa sang LGU sang Lambunaw Sir Nonot. Actually, no, unas tanan, papatay natin bala ang layi, Yes. yung tawag na Republic Act 10121, series of 2010, amo da ang Philippine Disaster Act natin. Okay. Amo da ang bag-o nga layi nga kay sanguna ang aton Disaster Act naka-focus lang gid sa disaster response. Okay. Right now, ang RA 10121 naka-focus sa 4 thematic programs. Okay. Hindi lang parehas nga sa una, managtag lang kita kag ginatawag natin nga relief goods. So mong edo more sa comprehensive na siya nga pag Mas- comprehensive approach na siya. Mas comprehensive siya. Okay. Systematic and comprehensive Systematic, nga, yes. nga approach. Okay. From top to bottom ang approach na. Hindi like sa una nga naka-focus lang ang national government sa rehabilitations and response. Pagtapos na, why na Why siya na, why na siya nagatatap sa mga
after sang intervention, anong masunod, no? Though just like ang dati natin nalay daw temporary solution ng gate daw just like a band-aid lang nila. Pero For example, kung nasa common na itong lingwahe na pagaling di sa banway, dulong lang to sa ospital, bahala na na. daw mo lang ang Pero temporary sa bong solution iya, ng gate. bangon sang layingan from top to bottom, i-handle din sa mayo. Oo. Sige. Kay ang RA10121 naka-divide rin sa 4 na programs, Okay. thematic programs na number 1, disaster preparedness, Disaster preparedness. disaster mitigation, prevention and mitigation, disaster response, and disaster recovery and rehabilitations. So it covers ang tanang needs ng tao, way pa nag-abot ang bagyo hasta sa pagsulod sang bagyo, wa na before, during, and after sang emergency or disaster, naka-cover na ang law. Inakon na sundod ginabi ang nasaan sa sininglay, meaning after na bagyo, may ginaalay-ay ka pa sa gobyerno, bata ka pagyapon sa kung sa kahuyang mo ka nanlan mo hospitalization ara gyapon ng gobyerno. Yes, tama yeah. Okay. Kung patatan natin, like for example, ang disaster preparedness, Okay. it covers ang early warning system, which is the municipality of Laguna. We have the early warning system, the only municipality ng early warning system na end-to-end and people-centered na early warning system. Okay. When we say early warning system na end-to-end, it covers ang 4 ka fundamentals component, ang elements na may risk knowledge kita. Okay. When we say risk knowledge, naka-assess ang mga risk natin sa Banwa Kalangbunaw. Ang tao natin, mananda ko na ang mga top hazard sa barangay nanda. Okay. May mga disseminations kita na ginakanda ka nanda. Okay. Then, may mga capabilities ang barangay natin mag-response. May mga communications and early disseminations ang mga warnings na gina-publish kita. So those are the things na covered sa mga bagita na end-to-end early warning system. End-to-end. So in short, more kita diri sa sining aspeto sa education. Just like education man, information dissemination Yes, sa information dissemination. Pero, I tell you frankly, ang municipality of Laguna, hindi kita 100% dependent sa pag-asa. Kaya ito, may LGO untaten ng mga sensor sa bukid natin. Okay. May mga tuya natin na butang sa Hayubo, may tuya kita sa mga Bagumbong, may mga butang kita din. Nag-cover natin sa operation centers natin, nag-cover kita sa mga other internet nga mga data. So that is why nga kung ng taon natin, ang pag-asa every 4 hours ang publications ang advisory or sa municipality of Laguna, every 1 minute may record kita dyan. May update kita. May update kita. So that is why nga kung real time ang need natin na mag-publish ang early warning Okay. sa mga downstream barangays natin and municipalities, nag-publish kita. Kay sa operation center, mabasa mo dahil ito computer data. Pira talad ang volume sa uran sa Yubo. Pira ang volume sa uran sa Kabatangan. So recorded? Automatically recorded na. Yes, dyan sa operation centers natin, Di na operation center sa ano? dyan sa new government center natin, sa office mismo ka NDRMC. Okay. Pero kung pag nahuman ang building natin diya, kaya nabating na kita 3-story building diya, isa ino na diya ang operation centers. Good ah, may building, tingli kita yan para gito sa disaster. Disaster rin nga. Well, actually, ang monitorings natin dyan, 24/7, ang nag-monitor. Sa morning, ang mga office natin ang nag-monitor. Then sa gabi, ang ating responders nag-monitor. That is why nga, kung lang taon ninyo, dyan pa lang daan sa water basin natin, Okay. mga natin. Tuya lang sa ulo ko suba, mamanaan natin kung tera volume sa rainfall. Pira ka hours ang tubig mag-abot diyan natin sa Misi. Pira ka hours mag-abot sa
sa Maribong. Pero ang kung mamanan nato ko pero volume sang ulan, siyempre makapublish na yun kita sa ating mga barangay, 73 barangays or sa 18 flood prone barangays natin mamakita kap ang imo mga tao sa flood prone area mo tawin nga daan sang advisory kay ang volume sa ulan karon amo dakan. Then in the next 4 hours amo pwede ang volume sa ulan. So makasave sang kabuhi. So far talag sa Banwa Kalambunaw, why pa makita casualty din sa mga floods natin kay equip naman kita si babaw mo. Kung ang buat silingan nga ang pagfunction sang end-to-end ni early warning natin masyado gid siya ka-importante. Okay. Today, ang province of Iloilo gina-enhance ni through kay governor through sa office ang PDRMO kay Colonel Salinas gina-enhance nanda ang early warning system. So tanan nga mga river basin ako na ginabutangan sa early warning. Isa kita ka dyan sa recipient na daw 3 million ang itaw ka natin. Enhance na kita natin nga sensor. So, mamanan man ninyo ang municipality of Lambunaw, when it comes sa flood, may duha kita ka major river. Amo ang Ulyan River kag ang Tagbakan River natin. Now, ang volume sang tubig dran, kung hindi natin ma-monitor through sa rainfall, ang problema kaya, ang mga downstream barangays natin along sa Ulyan ug sa Kwan, amo na ang nga problema natin. May risko. Risko kita tawagan din nga risko. That is why nga dinimuratan through kay Mayor Reyno, dinimuratan nga maka-establish kita ka early warning system nga LGU own nga ma-monitor natin sa operation center mismo. Hindi na kita mag-antutuyag at mag-monitor. Then, ma-disseminate natin dahil ng information sa barangay, lagi. Kag ang barangay, may knowledge sanda kung ano nga risk, may dyan sanda. That is why nga we call that end-to-end na early warning and people centered nga system. Approach system, yes. Actually, sa disaster preparedness, hindi lang early warning system ang na-focus natin. Okay. May dyan kita nga training sa barangay, basic first aid, basic life support, trauma assessment management, vehicle extrication, basic firefighting. May mga other trainings kita na kinakandakan like sweep water, Okay. o wasar. Then sa volunteer groups natin, mga volunteer groups ng school, Okay. response teams ng school. Kaya actually, sa WIBSO CAF, College of Agriculture and Forestry, isa sila sa mga model national ka the only school na may mga equip sang response unit na train. Hindi lang po nga whatever ang training sa ating responders, the same training may dyan sanda. Kay sometimes kita-equal natin ang training makananda. So, the same way man sa mga volunteer groups natin na hindi school-based. Tulad, ay summer tulad, nagakatsap kami tulad sa mga training sa mga schools natin kay white classy pang mga eskwelahan. White pa. So, ang isa ng mga programa pag natin karon dyan, national, ang mga inset natin, drills. Okay. National simultaneous earthquake drills na ginakandak every quarter. So, kung lang taon ninyo, ang Municipality of Lambunaw, always kita dyan kita sa mga top na mga performing municipalities when it comes sa drill. Kay ginamandatory natin sa every school at barangay ang drill para dihabol the knowledge regarding sa earthquake. Okay. Kaya hindi malipod ka natin sa Banwa Lambunaw. Kaya ang Lambunaw, isa sa mga banwang may fault line. Yes, sir. Ang West Panay Fault, sad to say nga ang halin sa municipality of San Joaquin, diya na nag-cross kag nautod sa boundaries ang Kalinog and Tapas, I think. Then ang upper portion na kadangalin sa may Aklan, province of Aklan, diya sa upper portion sa municipality of Lambunaw and Valderrama. Then may duha kita ka perpendicular nga fault line sa Antique na side. Duha ka bilog ga perpendicular sa kanaton.
Aha. So kung ang taon ninyo, ang pamangkot yan, kung nag-prepare ang ibang banwa, nag-prepare ganit ang, like for example, ang Japan. Of course. Every day, nag-drill ang kabataan 10 minutes, 15 minutes before sa magsulit sa regular na mga season sa schools. Pero makita ninyo, nga kung may mga tsunami, may mga earthquake, ananda, hundreds pa ang nadura ananda ng kabuhi. Kung bisan pa nga ang ila preparation na halos everyday. Yes. The same way managit natin sila muna. Kung hindi natin pag-i-practice diya, bisan in every quarter, imadidan na natin paano ang damage na nagkaroon ka natin. Kay may historically, may record kita sa earthquake na natabo ka natin sa island of Panay sa 1942. Yes. That is the Lady Kaikai. And amo ang pinaka-hanggang na damage na nagka-ibis ka natin. Then, ang earthquake ito, kay may pamanik mga equipment na tama, accurate ang mga pina-project na nakato sa muna na 7.6 hasta sa 8.2 ang magnitude. So, kung lang taon mo, ano nga damage ang mag-create na bigyan natin? Kung sa talag na sitwasyon na buta na kita panimalay. Katagas ng mga building. Na, kung hindi kita preparado. Mga structural ka ang iyang tawag siya na, stability niya. Subong ang siguro ti question of structural stability isa na ka kuan ni. Yes. Isa na ka rason kung nga may mga building na nagkarumpang. Kay actually kami ni Engineer Olmar, si Ma'am Pebe, bago na kami tapos horizontal and vertical structural inventory sa DP sa Manila. Why talaga ginapangayo pero ti ka budlay tuod nga matabo no. Hopefully hindi lang tani matabo no. Kay kung sa atin lang, of all the disasters, of all the threats, Okay. ang pinakadelikado ang mga earthquake. Yes. Kay early warnings earthquake, Wala. ang bagyo, isang mag-signal number 5, pero manaan natin din ang tracks ng bagyo typhoon, Yes. pero ang magnitude, ang wind speed, pero ang maximum gust niya, pero ang volume sa uran. Di ko ni LPA, parang dito pa lang na sa dagat, gina-forecast na nga, di kapasilan siya sa Philippine Area of Responsibility, for example, abi. So meaning, pwede ka nakapangkita mo na mga iba, no, abang tungtong sa guma sa ato. So may meaning nga may kwanggit, makaprepare git. Ang lead Sa time bagyo, natin, sa bagyo. bagyo. Ang lead time natin na makanggad nga mag-prepare. Okay. Pero sa earthquake, nobody knows when and where the earthquake will happen. Ang walang problema natin yan. Alright, no, so inatanan na mga kabyan na ginadiskusyon na namon ni Sir Nonot sa ning materiyon sa bahin ni sa disaster preparedness, no? Kag daw medyo nadala na diri ang disaster prevention and mitigation. Pero napahapiyaw-piyaw lang pati tutukan ta man na karon ha. Ang kay Duro ang programa na sa disaster preparedness palagadaan. Okay. So, amo tong mga ginagamal ko mga programa kay hindi man natin mag-isa-isa ang tanan. Of course. So, we move sa disaster prevention and mitigation. Yes. Like for example, makita ninyo mga drainage canal, funded na sa MDR, slope protection, funded na sa MDR. Sama na mga mitigation doon nga sa aspeto sa mitigation. Oo. Yes. Kay right now, nagapundo kita million sa infra. Infra, yes. Kay in anticipation ina sang hanggang na volume sa uran, in anticipation ina sang earthquake. Hindi man natin mambal nga hindi gid matabo, pero gina-anticipate na natin nga daan kung kuan. So that is why nga makita ninyo sa atin mga kabaranggayan, gina-implement sa barangay captain o gina-implement ni engineering through kay Engineer Olmar, pero ang source of fund na suran diya sa anak MDRMC. MDRMC. Oo. Hindi lang dakon nga kung makita ninyo puro lang kami response sa aksidente, hindi lang isa lang diya ka component Isa lang. Yes. Kung makita nila ang mga vehicles ang LDRMC sa Banwa, ti part lang ina sa function ninyo as disaster component sa aton sining LGU. Oo. Kay kulang taon ninyo, like for example, itong ginambar ko kita nga apat ka thematic. So, bintao ko kanina disaster preparedness, disaster mitigation, prevention and mitigation. Sa disaster response, Dali lang gid sir no. Sa preparedness iya
how long doon ikaw nag-conduct sa training, seminar, and information dissemination? Actually, since 2018, pag-assume ko sa office, why na kami nagpauway. Halos doon, ang schedules naman doon yan, halos doon daw sa isang simana, may tag-4 at 5. Kaya ang target naman number 1, schools, then barangay, mga NGOs na. So ikaw gid mismo nagkakanto sa mga eskwelahan? Kung maka-time ako mismo ang nagkakandak sa disaster orientation. Pero kung ikaw ang may harap May na staff na so school by school din siya. Oo. Together with the PNP natin, MHO natin, at the Bureau of Fire. So meaning mga basic information kung paano ang imuon, pag-abot sa intindihan sa mga kabataan gali. Yes. During sa imo yung convention na halos na instill mo na niya na pamana na inform na sila sila. Oo, pero karing why kita nagkampanting just like one time big time malang na disseminate mo na. Hindi na natin. Every year dia refresh natin na. Parehas man the same way sa training. Kung nag-undergo na sa training ang tao nato sa basic first aid, it doesn't mean na next year hindi ka mag-training kaya may mga updates, may mga quantity. So every year, kinakailangan mo ang refresher na training. The same way man sa disaster orientation. So meaning to say, ari na sa ato diri mga tagpalamati, no? Ari na kita diri kay na laydan na sa inyo kung paano preparado ang ato diri nga banwa. But i-reiterate ko lang according sa kay Sir Nonot, bisan tuod nga every day, every week, nagagawa sila nga mag-inform, mag-conduct sa training. But pasulit-sulit lang, ito siyempre dapat mag-inihimuon, no? But in time sa mga may aras ang bagyo, let's say sa nakaligat, how open ang iyo siling hapoy report sa paghapoy sang report sa PDRMC sa aton siling probinsya. Gud gati siyempre ang mga PDRMC nakatutok dito, may capital press corps, so automatically mahapoy din ang mga information. So ang gathering sa mga information sa tanan ng mga munisipyo ara sa PDRMC sa aton siling probinsya, no? So how open ang PDRMC sa aton sining probinsya nga mag-collect kung mag-demand sa mga report alin sa mga banwa-banwa, sir. Kay ang system sa reporting from the ground, Yes. i-collect natin from barangay captain, masaka dyan sa operation center sa banwa natin, Okay. i-gather natin then i-apoy natin every hour na gapoy kita sa PDRMO kat sa operation center sa Office of the Civil Defense. Muna Tumagi na siya. natin. Then, ang pangatlo kaya, ang operation center, sang anak DSWD. Para sa kung whatever So ang may needs on the ground. aside sa PDRMC sa probinsya, sa Office of Civil Defense, may kwan pagali, may ara pa sang Sa DSWD. Kaya ang Dromix report, yan ka lang sa loob. Pero, naka-inline lang tanan para reyas ang report ka sa tatlo nga diya. Okay. Ang good kasalingan nga, pag makita ninyo nga pag white report si kapitan na damage, why man si DSWD report sa province and sa region. That is why nga kung kaisa medyo may gamay nga conflict between sa mga pamuluyo natin kag sa mga opisyalis natin sa barangay. Just because why man ito report ka nagsaka? Kung may report na nagsaka, siyempre i-report na tanan ni DSWD. Kung basta confirmed report, validated na report. So, ang mudagan kung kaisa, hindi ka matingala nga may household nga natawaan, ang ibang mga household ay matawaan. Just because they are not included sa report, hindi na report ka naman. Okay. Amo man kung kaisa ang mga pansang reporting system natin. Hindi man naman magpan. Kasi daman sa barangay nga report mo, hindi man po nga kami. Manaog lang kami tuya to validate whatever report nga tao ka naman. Alright. So, mga abyan, nagpamati ka mo sa ongoing na ito sa nga interview sa kay Sir Albert Nonot Gilan, ang aton sining local disaster risk reduction and management officer sa Banwa Sang Lambunaw. So nag-acto ni siya, mga tuwag ni siya nag-acto bilang MDR sa aton sining Banwa, mga 2018. 2018. No? So 2018 up to 26, mga more or less mga 8 years na, no? Na nag-alagad siya. Imagine ko sa 8 ka tuig nga why training o braya sa mga barangay, sa mga
nagkalain-lain nga mga eskwelahan, agad na ma-implement apon madulong sa inyo ang ginatawag nga preparasyon, no? Kag kung paano ang himuon pagabot sang kalamidad kasubong sa bagyo, kasubong sa linog o kung earthquake, no? So mga abyan, live diri sa aton sa nga papangalagad sa Radyo Lambunaw 103.9 ang LDRMC sa aton sa nga Banwa. Gin-discuss naton bago lang ang preparedness ang LGU kag at the same time ang prevention and mitigation, no? So duha ni siya may duha pa kita nabilin ang response kag recovery rehabilitation. Sa ilo kita sir sa disaster response. Ano mga key points sa aton sa disaster response sa Banwa sa Lampunaw? When it comes to disaster response, makita man ninyo no, everyday ambulance na provide. Yes. 24/7 may mga response unit kita nga naga-responde whatever emergencies na mag-arise. Okay. May mga school-based kita nga mga volunteers like for example sa CAP, ERT, ang CAP, WIBSO, College of Agriculture, Emergency Response Team, they are also capable and equipped. Actually, they are recognized nationally. Sa national level, recognized na then, mga NGOs natin, may dyan man kita. Then, barangay natin, plus barangay natin. So, sa medical response, Yes. makita natin, then, fire incident na response, equipment kita, may mga fire truck kita dyan, may kita train mo ng tao natin. Actually, pero man nag-order natin mga fires na responde yan. Then, ang mga distribution sa mga relief goods, actually, hindi lang anak DSWD o MSWD. Kita mismo sa office natin, nagapundo kita sa relief goods na kinadistribute na lagi ma-relief natin whatever ang stress ng tao, whatever ang needs ng tao on the ground. Makita man ninyo for the past na 3 kabagyo sa nagligad sa December, ang first wave sang supplies way nagaling sa DSWD. Ana to ka MDR. That is 150 sacks ang ginarelease natin dahil. Dasig lagi dayon may dyan kita. Kaya naga-stock piling kita sang stockpiling kita sang relief goods. Okay. Nga hindi lang kung maperdi dayon sa next 6 months. Okay. May mga memorandum of agreement kita sa suppliers na lagi pwede natin dahil mabulan, hundreds of boxes sa whatever na canned foods ang gusto natin. Okay. Hygiene kit, pwede daw kita kabulan sa kananda just because may mga mawa kita. Then, kung mag-purchase mo kita, na-deposit mo natin kananda, lagi mabulan natin. So those are the programs under sa disaster response natin na hindi lang, kung malang taon ninyo, hindi lang ninyo makita kay just because ang MDR, ang makita lang ninyo nga visually makita ninyo is ambulance ng lagan, ang services natin. Yan. Yes. Pero behind ka diya, may mga programa ang MDR na klaro makita ninyo man or visually ninyo makita pero gapit to sa daily nga kung sa tao nga affected. So that, kung kumangkuto nyo taga DSWD at taga MSWD, ma'am, it's a component ng MDR during the response. Kaya ang frontline services, hindi lang kung MSWD. It is composed of MDRMC, engineering, health natin, mineral natin, DA natin, tanang ang frontline services dyan. So, as a whole, makredit yapon sa local governance, no? Sinong nagapungko bilang chief executive kiti at least makita naton nga ang tanan nga mga departamento yung ara sa frontline nagahulag. So isa lang sa mga frontline sang local government unit is the LDRRMC. Yes. Kaya di makita ninyo nga visually makita nyo nga kami response. Pero sa sulod ka ng mga sarakyan nga diya, dahil nga department to ang nag-approve po. So sa response, sa relief operation, ang success ang aton sa local chief executive nakadepende sa mga frontline. Kung kita naton in time of crisis, in time of calamity, kita mo na yung mga frontlines nga department nga nagahulag, meaning to say nga productive din sila mayong pagdumala sa isa ka LGU. Oo. Yes. Kay
once nga gin-activate ang aton emergency operation centers, tanan nga frontline services or frontline departments, may representative na nagapungko dyan. Kay whatever ang concern, like for example, may affected kita ng families to sa evacuation center. Siyempre, ipasa ko sa MSWD. Okay. O ang nag-evacuate to ya karon may need medically itaw kay Dr. Carabino. Yes. Oo. Ang balay na tabog ang atot na tao kay Engineer Olman. Engineer. So in short, Sir Nonot, ang LGU sa response nga aspeto, ako mag-grade siguro personally mga 98% nanuso na to ng gusto na ang aral lang nga ginakapta na to nga budget iti hindi naman ta kahulag aside sa iti na base ni sa mundo gini no kapasidad mo nagadepende sa personnel mo kag gamiton sini nga resources no so ang LGU na to dira successful sa mo nga aspeto sa pagduso sa trabaho no ina sa disaster response no? So sa ilo kita siguro Sir Nonot no sa disaster recovery and rehabilitation. Ano ang papel sa LDRMC sa disaster recovery and rehabilitation? Kung nataon ninyo, sa mga lokal natin, sa mga barangay, they are thinking when it comes sa disaster recovery and rehabilitation, always nakadepende ang mindset nanda sa DSWD. Okay. Ako provided by DSWD. Amo ginabi ng pinaka well known Oo. Actually, ang DSWD, they are the implementing bodies. Yes. Pero may pundo man sanda, may pundo man kami. Then Yes. sa pag-implement kadi sanda ang implement. Hindi kami ang malid na lead department na mag-implement. Sanda ang dapat. Pero funding source na kadiya sa LDRMC. Like for example, tawan na ko mo example. Like for example, nasunugan ng balay. Tikpa linya lagi man abi mo ti kung wala mo nga mag-cater ka sa serbisyo sa mga tao ti siyempre yan sa MSWD no. For example, SP, nasunugan ng isa ka balay. Okay. Sa muna, 100% na dependent kita sa DSWD. Ang pamangkot yan, after 1 week, why pa marehab? After 2 weeks, why pa marehab? Kaya just because delayed ang pundo ng limo. Ang pamangkot yan, malawig ang itiner ka family sa evacuation centers. Siyempre. Now, May problema dapat in case nga daw weak ang panggobyerno, ti Oo. problema gid. tinuro ang i-cater na natin. Pero dyan, pagkain na everyday, health nanda, security sa evacuation centers, and tubig na, kung ano, mga basic needs Yes. na natin provide. Ah. Now, pag-assume ni Mayor Raynor, gin-revise natin ang approach. Pag masunugan ikaw, gina-report natin sa DSWD, na-report natin sa DSOD na karon. Pero under sa office ko, may housing materials dayon kita na i-provide. Lagi. 12 pieces of GI sheets, 3 kilos of sorted nails, 3 kilos sang GI wires. Then, ang labor component na kanila, barangay din, through mga volunteers ng barangay, Bayanihan ang bayanihan na. Yes. Local materials provided by barangay, kawayan, o ano. Pero mapati ikaw, based lang sa ating experience na pag-revise natin, isa rin kita karatan sa gusto ka, best practice na gusto mong i-adapt lang sa MSWD o kagamit sa DSWD. Kaya ito so nahit kita sa tornado, na composed of 7 barangays at affected, 100 plus houses ang destroyed na. Mapati mo sa hindi gani ang Office of Civil Defense ni magpati na sa span sa 24 hours, white na tawo at ang evacuation centers. Kay just because ang approach na niya. Kay within 24 hours, ginarilisan natin tayo sa housing materials, ginarehab ang balay. Now, sino ba may start sa evacuation center? Why then? Doon sa balik sa That is why nga kung ang tao mo, mas effective nga approach when it comes sa rehabilitation. Kasi hindi sila magdugay sa sa evacuation center Kay dalong ang ara sila sa evacuation center,
mag-stay sila several days, di ang pamangkot di sila makuha sang kalano nila da, no? Siyempre problema ina sang LGU, no? So with your response nga may automatic kita nga ginatao nga mga ato kag materials for mag-establish ang temporary shelter nila, temporary nila nga balay with the help sa barangay o mga material da balin sa barangay. Pwede maka-establish din sila sa ilang mga puyan sa ilang sining lugar. Hindi na magsakit ka makapangita sila sa pangabuyan eh. Yes. Makabalik sila sa normal nga pangabuhi, makatrabaho sila. Ay kung naaralan sila sa evacuation center, di problema gid kag problema pa sa LGU. Yes, tama na SP, no? Kaya tungod ang purpose ng rehabilitations, no, mais na ang burden sang effects ng disaster kananda or emergency kananda. Then lagi the shortest time na ma-rehab mo sanda, ma-rehabilitate mo whatever damage ang na-create kananda. Less man ang stress sa pamilya, Of course. stress ang less man ang problem nga create sa barangay, less man ang problem nga shoulder sa LGU. That is why nga isa sa mga best practice ni Andal sa kay Mayor Gonzales, amo da nga lagi pag-providean dayon natin sa housing materials, hindi din kita nga kung nga mahalat pa kita aid coming from the provincial DSWD, provincial sang DSWD, then the regional DSWD. Pwede kita galat sang amo to. Kaya sa muna amo da practice natin. You know, Sir Nonot, in my 15 years ng practice experience as media practitioner, perennial problem din na alin sa una, no? Bisan pa sa syudad, kay damo din yung mga kaso sa syudad iya nga pag-abot iya sa pag-abot iya sa evacuation center, tagaan lang sa tagpilabilog nga tinapa, miswa, after that wala na. So wala sustainability abi no. Yes, Pero kung isa mo na ganing gabalik yapon sa kung ano ang kapasidad sang isa ka LGU nga maghatag sang support no, may pundo la sila kay finance, may mga question pa na ati sa iba niya gina-racket pang pundo, no? So ina realidad niya. Hindi man sa tanan pero may ara mga instance nga muna ang nagasilid nga mga report, no? Kay reklamo si victim kay way kaapot sa ila ang kuan dito sa may mga issues ang pinilian, no? So diri sa aton yung sa muna why siya muna kaso. Hindi ko lang mambal 100% nga why gid man. Kay so far why man din reported ka naman mo. Kay hindi man tanan gid sa imo kamote pagabuhay mo sa ila, no? Pero kung may gin-report lang sa amon nga may affected nga mo dati, siyempre inaksyonan mo na consider sa investor video. Kung ang taon ninyo, ang isa sa mga best practice natin when it comes sa recovery and rehabilitations, hindi lang po nga nag-train kita, ka-livelihood ka nanda, funded by the NDR, funded by DA. Hindi lang amo diya. Pero kung na-rehabilitate natin sanda, whatever damage ang dyan ka nanda, in earliest time na ma-rehab natin sanda, duro ang faktor na mabalik natin ka nanda. Kaya ang under-livelihood, hindi din affected. Kita ang mindset nanda makapokus din sa obra nanda. Kung ang taon ninyo, isa na sa mga best practice ni Mayor Gonzales na tao sa pamuluyo natin na sang una ang practice natin tawan na natin sa financial aid. Din bahala din sa namang patindig kabalay nanda. Di ko siya ni matigayo kay itong pa sang tatay, bakal pa sang miski. So Tiyan mo na mga factor nga may mga hindi tanan mga bala nato, hindi tanan pero may mga kaso bala. Pero kung na housing materials ang itaon na nanda, obligado ang barangay, obligado. May tulugan gid ang pamilya niya. Marihab dahil natin. Sige. So at least nato diri nga mga tagpalamati, palahan ka mo nagabamati diri sa aton sining special guest o mga aga, the local disaster risk reduction management officer sa Banwa San Labunao, si Mr. Albert Galan, no? Diri sa
Lambunaw in action sa aton diri ongoing nga pagdulong sa inyo sa mga information alin sa local government sa Banwa sa Lambunaw. Agud nga ti once and for all tagaan ka mo sa ideya, no, sa tagsa-tagsa ka mga function sa departamento, specialmente ang aton diri nga LDRRMC kay ti kapadulong kita sa tingulan kagawin kanat avoid nga may encounter kita ng bagyo, no? Kay mga abot sa sini nga mga time, rainy season, hasta sa October, November, December, mga bagyuhon nga mula ni nasa. In fact, gani ko sa galapot pa January, may bagyo pa. That's why nga may mga kaso nga ti, hindi kita ka-declare sang savings, kay bangod nga ti, may bagyo pa kita nga ginaatubang pag-abot niya sang January, no? So mga abyan, natagal na to ang component kung paano ka preparado ato diri Banwa pag-abot sa disaster, no, anong ginahimo nato kaganong pagahimoon pag-abot sa disaster sa dalom sa local government unit sa Lambunaw disaster preparedness ang aton sa disaster prevention and mitigation nga pinaka-importante gid kagang disaster response, no, kagang uling tackle natin at least matagaala ka mo sa gamay nga paranawan sini, no, kagang uli mo nga ato diri nga disaster recovery and rehabilitation yung man pinaka-importante yan, no. So nga end to end, no, ang pag-implement sini kag pag-asikaso sa mga biktima sang kalamidad kun diri sa Banwa sang Lambunaw, no. So ina mga kabyanan na at least na medyo na kuan nato ni discuss nato na partially and sa note bagot kinakalkulamos ta kita sang panahon, at least kina-maximize naton nga ang aton nga interview pero may mga running for 1 hour lang, no. Pero ti kung mag-exceed kita wala man problema, ti aton man yan, no. So gani nga diri na lang kita sa mga practical questions, no. Mga consolidation sa aton nga exchange of ideas sa subong aga. Sa barangay, let's say may kalamidad, no. Akong victim, no. Anong victim? Anong proseso himuon ko kung biktima ako sa kalamidad? Anong tagaan-ta ini mga gid ni mga direct question sa imo nga at least mabatian sa ato diri mga kauturan nga ano gid ang immediate nilang himuon kung biktima sila sa kalamidad. First of all, no, whatever ang emergency nga mag-arise, i-report nyo sa barangay. First, report sa barangay. Okay. Kaya ang barangay, they are considered as the first responder sa natin LGU. Yes, They know everything regarding sa mga components sa barangay tanda, mga tao dyan. Then, they know also whatever man ang risk nga dyan sa barangay or ano ang ina-anticipate ng hazard sa barangay. Okay. Now, kung sa level ng LGU, kung ay kami ma-receive na report, siyempre hindi man kami kamahan kay why man kami adlaw-adlaw sa inyong barangay. Ang good selling kung like for example, fire, nasunog ang balay mo. Yes, Hindi mo mag-ipulsan. I-report mo sa barangay. So that ang barangay maka-take actions, then ma-providean din ikaw whatever ang resources nanda nga dyan, then i-report nanda diya, pagto dun sa operation center, report nanda ka natin to, i-report naman da sa MSWDO, kag sa mga department nga concerned dyan sa frontline services natin. Yes, Frontline nga department. Kung concern ng health, report natin sa health. Kung concern infra, na damage sa na, report natin kay engineering. Okay. Kung ang concern to yung affected nga house, affected nga mga tao, so concern na kaya MSWDO. Okay. Pero, ang tanan na nga concern, istoryahan naman to ya sa operation center. Ma'am, ano ang immediate natin ma-provide? Yes. Do you have relief goods, hygiene kit, housing one? Then, amo daw pinakatasig na i-provide. Lagi. Okay. Basta ma-receive lang naman tayo ng report, ma-validate ang report. Now, lagi. Matawan naman mo ka mga necessary na needs ninyo, basic needs through relief goods, hygiene kits, housing materials. Hindi lang financial, kaya why kami nagagawa. Ang financial, i-claim ng later sa DSOD. May proseso. May proseso. So, it takes siguro 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks, hindi lang po sigurado, depende sa pag-action ng DSOD. Kung nasunog ang balay mo. Pero, kinanglan may knowledge dito ang barangay. Kaya need naman
ang mga blotter reports ng barangay. Kay sandaang matao ka report ka naman. Okay. Pero may dyan magkatabo kung kaisa na white report ang barangay, pero diretso na ng tag-iya sa Banwa, may report. So, ang urahan lang naman kada, tawag naman sa kap, tawag kami ka-report kaya kung i-validate, kaya may picture kami din. Public knowledge na ito. Okay. Pero, sa mo na proseso, pag na-validate na yun, natawaan ka sa dahil ka Banwa ka whatever need na provide natin basic needs. Alright. So, inaya after effect na no, sa kung may matabo nga disaster, may matabo nga mga kalamidad. Ang aton ang sunod ko pamangkot ang advisory naton, mga preemptive no. Sa preemptive scenario nga let's say may manug-abot pa lang may gina-perceive naton nga may manug-abot nga bagyo, may mga daw ginapaabot kita nga kalamidad, shall I say no nga muna pero ano mga advisory ang ato diri nga dapat ipahibalo sa tao. First of all, no, ang kuwanan ninyo, mag-tuloy ka mo sa radio lang muna. Kay diyan mabatian ninyo kung ano ang mga advisory, weather updates, weather advisories. So, Radyo lang muna kag sa aton nga Facebook page. Okay. Follow nila kay from time to time ang ato diri nga mga heads ng CEC si Hazel Estimoso kag si Marvilin Villas ato diri nga CEC naga-post diri yon CEC kag sa Radyo lang muna. kay part ina sang ginahambal ko kani mo SB nga component niya sang end-to-end nga early warning system natin ang weather advisories Okay. updates. That is why mo kami nagakulang sa pagtao sang whatever ang ma-receive natin sa atin nga mga sensors, ginapasa natin sa CSC para sa publications, Okay. para ang tanang nga tao may knowledge ko anong natabo. Now, kung may protection kita, like for example, ang volume ng tubig, sa rainfall hanggang, naga-inform din kita, especially sa flood-prone, landslide-prone areas natin, ng mga barangay, i-inform din natin sa dakaran. Kap, tanan nga pumuloyo mo sa flood-prone area, i-advisean mo naman daan na mag-aligmat sanda kay 2 hours, 4 hours from now, maabot na ang volume sang oran nga muna, then ang volume sang tubig nga maabot kaninyo, hindi naman masiguro kung 1 meter, 2 meters, 3 meters, depende sa volume sa rainfall. Para kung makaligmat ang pumuluyo, makapreparar sila. Then, kung nakita naman, in anticipation sa hanggang na tubig, dambadat minan, preemptive evacuation na dadayon. Daraadan sanda sa imo evacuation area, Safe na. nga safe na sanda. Nga hindi na kita magsige pa ka respondi ka nanda kag mag-rescue ka nanda. Ang experience ko na sa may Tabuk Suba, along Tabuk Suba, going to Pabia sa Sipio. Sa wala pang floodway. Wala pang floodway na. Di mo nang nagdula sa tanan nga mga baha-baha sa Central Philippine University nga way. Sa una pamagulan-ulan nga may bagyo kag maabot bilog nga adlaw nagulan hasta magabi, siguro doon mo pagkaagaon aran na mga taong gabi aran na mga tawo sa karsada dalang baboy, ido, kanding aran na in preparation, pero kabalo ka kung taas pag inang tubig, imagine may bilin gihapon sa mga panimalay. Hindi na rescue mo yan. Amo dahil kung kaysa nga may mga tao man kita nga medyo ma-tertig aman paminsanan. Amo nang gupot ko ang balon nga. Kay ang isa ka factor kaya amo na gani nga talagang ang mga evacuation area, like for example sa Umanan. Yes. Ang mga evacuation area may mga animal shelter na. Gani. Kay sa Umanan ang pinaka-precious nga kuwansang pumuluyo ang anak kasapatan. Hindi da mag-evacuate. Kay tagad ang kalag na to sa Carabao na eh. Ang kalag na to sa baboy na eh. Normal. Pero kung mag-preemptive evacuation kita, dapat isapat na. Hindi ko nga ibilin mo. Para makabal kita nga preemptive, hindi lang kung tawo ang i-evacuate. Pati sapat.
amo din nga isa ka factor nga balik ng paminsan na tanay hindi na pagbayaan balay na. Ay kung ba, tao lang i-pull out mo sa balay, bilhin ang mga... Sapat na. Di amo daw mga precious ng mga bagay nga hindi ka tao pagbayaan. Kaya amo da assets no. Kaga mo na sa mga incident pala, nga sa sunog, ang pagbalik mo na pinagdelikado. Kung gabaha man, balikan mo balay mo. Tapos tumaas ng tubig, hindi nakagwa ang nagbalik. Matrapik. May maintenance nga maging casualty na, no? Labi na sa mga sunog gani, pag silid mo, makasingagaw mo silid, kiti ka may pagkalayo, litsi pagbalik mo, why na? Hindi ka nakaagi. Oo. Amo daw nga ang national government natin through sa RA 10121 always ang remind under sa Office of the Civil Defense na preemptive evacuations. Alright, so mga abyan na halos na pan nato no na himay-himay naton sa ang function sa aton sa Local Disaster Risk Reduction Management Council sa aton sa Banwa under sa management sa aton sa Officer Sir Albert Galan. Sir Albert, siguro makuha na lang ko sa inyo sa final statement before kita mag-end sa aton sa program. At least nadulong naton sa aton mga kauturan, isa naman ka interesante nga topiko, no? Pati pwede niyo maskan sa aton sa Facebook page Radyo Lambunaw kag sa CEC information ang mga nag-transpire kag ako nang gindiskusyon na mo ni Sir Nonot sa mga lecturer naton sa aga. Sir Nonot, ay mo sa parting statement para sa bugo sa mga pumuloy sa Lambunaw. Sa aton si 73 barangays, 81,000 nga populasyon sa Banwa Lambunaw. Yes. Hindi man sang LDO makita ang tanan na whatever man ang needs nga pan. Pero ginatry sa LGU na through sa capabilities ng LGU na makita whatever ang mga emergencies nga mag-arise. So sa bulig man ninyo sa inyong barangay, hanggang man nga factor na makapamagaan man sa LGU natin. Then mag-tune in lang kamo always para sa inyo everyday information. Mag-tune in lang kamo sa aton radio station kita sa Lambunaw, Radio Lambunaw natin. Ang aton sa SE, scan ko sa Facebook. Kag mamati lang kamo sang whatever ang gina-advise kaninyo sang inyo opisyalis sa barangay ninyo. Kay the more nga informations nga ma-kuan kaninyo, ma-relay kaninyo, the more man nga safe kita sa Banwa sa Lambunaw. So, hindi man naman 100% na kami lang mga budlay tanan naman. Pero kung borligan natin, ang Lambunaw, we will make Lambunaw resilient kung borligan natin. Actually, yung mga award natin sa Office of the Civil Defense, Gawad Kalasag, isa na sa nag-approve ka natin. Proof na ang Banwa Lambunaw na top performing municipality when it comes sa disaster. Ang resiliency natin na mga taas. Pero, hindi lang kita magkampante kay borligan natin. Hindi lang kung nga ako lang gid or office ko lang or CSC lang gid or ang ating radio stations or ang ating LGU. Tanan kita. Borligan natin hand in hand. Kung borligan natin dia 100% mamal ko kaninyo nga we will make Lambunaw resilient. Okay. Thank you so much mga biyan ang aton sining bisita din sa Local Disaster Risk Reduction Management Council sa aton sining Banwa, Sir Nonot Galan. Thank you again, sir, no, sa imo sining time, very comprehensive discussion sa mga aga sa aton sining mga tagpalamati. You know, sa aton sining mga kauturan diri sa Banwa sa Lambunaw, inutingwaan gid ni Mayor nga may establish ining Radyo Lambunaw kay to tell you frankly sa pag-abot sang kalamidad kag ini-experience kid alin pa sa una tubtob sining mga tinion nga radyo lang gid ang maasahan ta nga source of information pagabot sang bagyo kay nga ati way kita internet no kalatumbaya tower sang kuan ako paano kakakuha sang internet sang information so radyo iya bisan paano sige nga makahatag sa inyo makahaboy sa inyo sa mga information kay the only municipality sa 42 municipality and the one component city sa Bilogan probinsya nga may radio station nga purely nga iya sa local government unit run nga station kag nagadulong sa inyo sa mga update sa mga
programs and activities sa ato sa local government unit sa Banosang Lambunaw. That is why ngati bisan paano gyud atong mga anggit nga masuportaran ka ma-maintain, ma-sustain sa ato pinanggang alkalde Mayor Rino Gonzales ining Radyo Lambunaw. Kagari kita diri sa pag support ini sa pag-alagad sa inyo bisan paano gina-sustain nato ini agod nga mayara kamo nga mga source of information sa mga nagakinabo sa Banwasang Lambunaw as of this time kag sa mapalabuton pa nga mga inadlaw diri sa aton sining pagpaangat. Thank you so much mga kapino. Nag-alagad kita more or less mga 1 hour and 10 minutes no sa aton sining Lambunaw in action sa karon nga adlaw sa Martes, Pizza 19 sa bulan sang Mayo sa karon nga tuig 2026. Upod sa aton sining mga supporting staff sa Lambunaw in action, sanay George no, Tito George, si Senior Ligasting aton sining technical man. Upod sa aton sining mga staff sa aton sining CEC Information sa Banwa, si Ma'am Hazel Lastimoso, si Marvelyn Villa, ato diri nga supporting staff man diri sa ato diri nga papangalagad kag si Julien Penetrante. Thank you so much yung alagad ay sa nga anchor man si NSP member Norlinos Valles, nag-acto kita bilang executive assistant for the information sa ato diri nga pinalanggang Mayor Rino Gonzales. Thank you so much kag mayong aga sa aton tanan-tanan. Lambunaw in action, palatuntunan nga magahatag sa inyo sa mapalita kag impormasyon. Lambunaw in action, diri sa Radyo Lambunaw, 103.9 FM. Programa kag aktibidad sa gobyerno lokal sa Lambunaw. Aton ipalayag kag diskusyonan para sa ihipalo sa kadlaman. Lambunaw in action.